nagsusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Elohim. Good morning sa ating lahat, sa ating mga kapatiran dito sa Cebu, sa Karkar at sa buong kapatiran natin na nasa ibang bansa at sa makapanood po ng ating programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating programa Daily Bread. Andito na po tayo sa bilang chapter 21 or sa Numbers chapter 21. Basahin po natin mula sa verse 1 hanggang sa verse 35. Nabalitaan ng hari ng Arad, isang haring Kananeo sa timog, na magdaraan sa Atarim ang mga Israelita. Sinalakay niya ang mga ito at nakabihag ng ilan. Kaya ang mga Israelita ay gumawa ng panata kay Aba. Sabi nila, tulungan ninyo kaming talunin ang mga taong ito at wawasakin namin ang kanilang mga lungsod para sa iyo. Dininig naman sila ni Aba, kaya nang mabihag nila ang mga Kananeo ay winasak nga nila ang lungsod ng mga ito at tinawag nilang Horma ang lugar na iyon. So, nung po dumaan ang Israelites doon sa Arad, doon sa kaharian ni na Arad, ay sinalakay po ito nila at ang may ilan na mga Israelitang nabihag po at dahil po nabihagan po yung Israelites, ang mga Israelites na namanata po or nangako na kung tulungan sila ni Aba ay wawasakin nila ang mga lungsod ng mga kalaban para kay Aba. At dininig naman sila ng Aba, kaya't nung nabihag nila ang mga Kananeo ay winasak nila ang lungsod ng mga ito at ang lugar ay tinawag nilang Horma, ang lugar na iyon. So ang salitang Horma ay isang Hebro na nangangahulugang pagkawasak. So yan po ang nangyayari. So tuloy po tayo sa verse 4. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na pula upang iwasan ang Edom. Subalit nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila sa Elohim at kay Moses. Mamamatay lamang sa ilang na ito. Nagreklamo sila sa Elohim at kay Moses, inilabas mo kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito. So, yun po, reklamo na naman uli. At ito yung pang-anim o pang-limang reklamo ng mga Israelita laban sa Elohim. Dahil pag sila ay nagre-reklamo kay Moses, direct po yan na reklamo nila laban sa Elohim. Dahil po si Moses, hindi naman si Moses ang naglabas sa kanila sa Ehipto, kundi ang Elohim, si Moses ay ginamit lamang. So, at kung ating mapapansin po mga kapatid, ay dumaan po sila muli sa dagat na pula. Which is, itong dagat na pula ay hindi po ito totoo na pula, na kulay pula. Dahil mali po yung termino na nagamit kasi red. Ngunit ito po ay reeds, na ang ibig sabihin tambo. Kung sa Bisaya pa, dagat sa kabugangan. Walang dagat na pula. Ang meron po, dagat ng mga tambo. So, dagat na kabugangan. So, yan po ang mali na ating nakikita sa pagkasalin dahil ginawang pula. Dahil po sa English translation na red. Ngunit ito po ay R-E-E-D-S, reds. Na ang ibig sabihin ay mga tambo, dagat ng mga tambo. So, yan po. Kung ating mapapansin, sila po ay tumawid sa dagat na pula nung sila po ay nasa Ehipto. Sila po ay tumawid dyan. At muli na namang nabalik sila roon sa ilang taon na sila ay nagpaikot-ikot sa ilang. Kumbaga, kung tingnan mo ang kadahilanan ng kanilang pagrereklamo, posible na nakita ng mga Israelita na sila ay nabalik muli sa dagat na pula, kaya't nagreklamo sila na nagpaikot-ikot sila. Kaya't nasabi nila, inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Dahil hindi po sila nakarating sa pangako, sa lupang ipinangako ng Aba. Dahil mula po nung sila nagreklamo, nung pinaispiya po ng Aba ang lugar, ay 40 days po silang nag-spy doon. Ngunit dahil hindi po sila, kakulangan po sa kanilang pagtiwala, hindi po sila nananalig sa Elohim,
ang nangyari, ang 40 days ay tinumbasan ng 40 years. Kaya paikot-ikot lang po sila sa ilang. Nangyari pang nabalik sila muli doon sa area na yon dahil wala silang choice. Kasi pag dadaan sila sa lupain ni Edom, ay sasalakayin sila ni Edom. Kaya napilitan silang namaybay doon sa dagat at nabalik sila doon sa dagat na pula. For how many years na po silang naglakbay at nabalik pa rin sila doon. Kaya nung nakita nila ito yung posibleng dahilan ng kanilang pagrereklamo. Dahil nakita nila na nabalik sila doon. At imagine mo, matagal na panahon na po silang nanggaling po doon at sila po ay nabalik muli. Kaya nagalit po sila at nagreklamo na naman. At muli naman nilang ipinaratang na sila ay dinala lamang ni Moises sa ilang para mamatay. At sabi pa nila, suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito. Which is yung pagkain na kanilang kinakain ay ang mana. At yun ay hindi mula sa luto or sa mga inihanda nilang pagkain, kundi mismo ang Elohim ang nagpapadala. Kaya napaka-insulto po sa Elohim ang kanilang reklamo dahil ang sabi nila, suyang-suya or sa Bisaya pa, gipulan na yun sila sa maong pagkaon nga ilang gikaon kanunay. So, kaya nagreklamo sila at nainsulto ang Elohim nito dahil ang Elohim mismo ang nagbibigay sa kanila ng ganong pagkain sa araw-araw at nagreklamo pa sila ng reklamo. So, verse 6, dahil dito pinadalhan sila ni Abba, Elohim, ng makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. So, dahil po sa galit ng Elohim na sila ay nagrereklamo, nagpadala kaagad ang Elohim ng makamandag na ahas at marami ng mga Israelita ang natuklaw at namatay. Kaya't lumapit sila kay Moses. Sinabi nila, nagkasala kami kay Abba Yahweh at sa iyo. Ayun. Nung natuklaw na po sila ng ahas na pinadala ng Elohim sa kanila upang sila po ay parusahan, lumapit sila kay Moses dahil this time po patay na po si Aaron. Lumapit sila kay Moses at sinabi, nagkasala kami sa Abba at sa iyo, Moses. Ipanalangin mo kami na kaya na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. So, nakiusap sila dahil po sa terrible na po yung pangyayari, dahil po may mga makamandag na ahas na pinadala at marami po ang namamatay sa kanila. Nanalangin nga si Moses para sa Israel at ganito ang sagot ng Elohim sa kanya. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas ay tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganun nga ang ginawa ni Moses, kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Yun na nga po, pinagawa ng Elohim ng ahas na tanso si Moses upang ilagay doon sa pinakadulo ng tungkod, sa pinakadulo ng kahoy. At ang lahat ng natuklaw doon ay kailangang makatingin doon kasi pag hindi makatingin, sila po ay mamamatay sa kamandag ng ahas. Pero kung sila ay makatingin po doon sa ipinagawa ni Elohim na ahas na tanso na inilagay po doon sa dulo ng kahoy na pinapatayo, sila po ay mabubuhay. So, ginawa ito ni Moses. At dito po sa talata na ito, marami pong interpretation ang naglabasan tungkol po sa ginawa ni Moses or ipinagawa ni Abba. Marami pong mga komentary na ito ay hindi totoo na ahas at marami ding nagsabi na marami mga view po ang naglabasan po sa talata na ito daw ay nakurap or kinurap. So hindi po ito yung kasi malalim na usapin po ito kung ito po ba ay ahas o ano ba ito, dahil mayroon po tayong mga paliwanag or mga nakikitang mga komentary nito at mayroon namang mga basihan yung iba at posible rin mga posibilidad. So ang sa akin po is ako po ay naniniwala na posibleng hindi nga ito ahas, posible nga ito ay natampered
At tatalakayin po natin ito magkahiwalay dahil mahabang usapin po ito. At kailangan po natin na suportahan ng maraming mga patunay at ilahad po natin ng separate na video upang po ating pong maipakita na at maibigay po natin yung maliwanag na paglalahad natin. So, tuloy muna tayo dito sa verse 10. Ang bayang Israel ay nagpatuloy sa paglalakbay at nagkampo sa ubot. Mula roon, nagtuloy sila sa mga guho ng Abarim sa ilang na nasa silangan ng Moab. Pag-alis doon, nagpatuloy sila sa libis ng Zared. Buhat naman dito ay nagtuloy sila sa kabila ng ilog Arnon, isang lugar na nasa pagitan ng lupain ng mga Amoreo at mga Moabita. Kaya natala sa aklat ng mga pakikipagdigma ni Yahweh ang ganito. Parang ipo-ipong sinakop niya ang Wahib at ang kapatagan ng Arnon. So, kung ating titingnan, dahil po mayroong nakatala po sa libro ng pakikipagdigma, ay mayroon pong nagaganap ng labanan po dito sa journey nila dito sa time na to. So, hindi natin alam kung saan ang libro ng aklat ng mga pangkikipagdigma ni Aba. So, mayroon pong nakasulat daw doon na parang ipo-ipong sinakop niya ang Wahib at ang kapatagan ng Arnon. Verse 15, at ang kataas-taasang hanggang kapatagan ng Ar at sa hangganan ng Moab, mula sa Arnon, nagpatuloy sila hanggang sa lugar na tinatawag na Balon. Ang lugar na ito ay tinatawag na Balon sapagkat dito sila pinahukay ni Aba ng balon para makunan ng tubig. Umawit sila roon ng ganito, bumukal ka ng tubig o balon, at sa iyo'y aawit ang aming tugon, mga pinuno ang mga humukay sa iyo, na ang gamit ay tungkod at setro. Mula sa ilang na iyon ay nagtuloy sila sa Matana, nagdaan ng Nahaliel at Bamot. Pagkaalis dooy, nagpatuloy sila sa isang kapatagang sakop din ng Moab, sa tuktok ng Pisga, sa nakaharap sa ilang. So, verse 21, ang mga Israelita ay nagsugo kay Haring Sihon sa isang Amoreo. Ipinasabi nila, maari po bang makiraan kami sa inyong lupain? Hindi po kami daraan sa alinmang bukirin o sa ubasan ni iinom sa inyong balon. Sa lansangan ng hari po kami daraan hanggang sa makalampas kami sa inyong nasasakupan. Subalit, hindi sila pinahintulutan ni Haring Sihon. Sa halip, tinipon niya ang kanyang hukbo at sinalakay ang mga Israelita sa Yahas o sa Zahas. Ngunit, nagwagi ang mga Israelita at nasakop ang kanyang lupain mula sa ilog Arnon hanggang sa Habok. Sa may hangganan ng Amon, matitibay ang mga kuta ng Amon. Sinakop ng mga Israelita ang mga lungsod ng mga Amoreo, pati ang lungsod ng Hisbon at ang mga bayang sakop nito. Pagkatapos sila na ang naninirahan sa mga lungsod na ito ng mga Amoreo. Ang Hisbon ang siyang punong lungsod ni Haring Sihon na lumupig sa hari ng Moab at sumakop sa lupain nito hanggang sa ilog Arnon. Kaya't ang sabi ng mga mang-aawit, halik kayo o Hisbon, at muling itayo ang lungsod ni Sihon. Mula sa Hisbon, sa lungsod ni Sihon, lumabas na parang apoy ang kanyang hudno. Tinupok nito ang lungsod ng Ar sa Moab at nilamon ang kabakuralan ng Arnon. Kawawa ka Moab, sapagkat ito ang iyong wakas. Kawawa ka bayan ng Diyos na si Nisimos. Ang mga anak mong lalaki ay hinayaan niyang maging pugante. Ang mga anak mong babae ay nabihag ni Sihon na hari ng Amoreo.
Napuksa pati ang mga sanggol mula sa Hisnon hanggang sa Dibon, mula sa Nasin hanggang sa Nofa na malapit sa Midiva. So, ito po yung nagaganap na sitwasyon dito sa kay Haring Sihon laban sa mga Israelita. Kung ating papansinin, nakiusap ang Israel muli na sila ay dadaan lamang sa kaharian ni Sihon. Ngunit kung ano yung pagtanggi ni Hari doon sa Edom, ganun din ang ginawa ni Haring Sihon. Ayaw nilang padaanin ang Israel. Ngunit sa puntong ito, wala nang choice ang Israel dahil pag sila po ay hindi iiwas po sila sa gulo, babalik po sila sa dinaanan nila at alam nila na hindi naman papayag si Edom doon. Kaya ang nangyari, umatake itong si Sihon at natalo nila at nilupig nga nila ito pati ang Hisbon. Kaya kasi itong Hisbon rin at Sihon ay siya rin itong tumalo sa mga Moab. At alam po natin ang Moab ay descendant of Lut, isang pinsan ni Sarai or pamangkin ni Abraham. Verse 31, nanirahan ng mga Israelita sa lupaing nakuha nila sa Amoreo. Pagkatapos si Moses ay nagsugo ng mga espiya sa Jazer at nasakop din nila ito, pati ang mga karatig bayan nito. Pinalayas din nila ang mga Amoreo roon. Hinarap naman nila ang Bashan, ngunit nilabanan sila ni Haring Og sa Edre. Sinabi ni Yahweh kay Moses, huwag kang matakot sapagkat ipapalupig ko siya sa iyo. Magagawa mo sa kanya ang ginawa mo kay Haring Sihon ng Hisbon. Napatay nga nila si Og, ang mga anak nito, ang lahat ng kabayanan nito. Wala silang itinirang buhay, sinakop nila ang lupaing iyon. So, nananalasa talaga ang Israel dito sa kanilang journey. Napapalaban sila ng maraming pagkakataon at maraming kaharian po ang kanilang dadaanan at kanilang tinalo sa tulong ng Aba sa pangunguna ni Moses. At wala na dito si Aaron, si Moses na ang nangunguna dito at ang naging pinunong pari nito ay si Eleazar, yung panganay na anak ni Aaron. At syempre andun kasama palagi si Joshua or si Yehoshua. So verse 32, napatay nga nila si Og, ang mga anak nito, ang lahat ng nakabayan nito. Wala silang tinirang buhay. Sinakop nila ang lupain na iyon. So pinatay lahat ni na Moses at pati si Og, ang lahat ng tao doon, pinatay nila sa lupain iyon dahil nasabi ni Aba na huwag kayong matakot, ibibigay ko siya sa inyo. So kung ano ang nangyari kay Sihon, yun din ang mangyayari kay Og. So nangyari nga na matagumpay ang Israel. Kung titingnan natin dito, ang sitwasyon ay walang nagrereklamo at sila ay patuloy na lumalaban sa pamamagitan ng mandato ng Elohim, at kaya't nagtagumpay po sila sa mga labanan na kanilang dinaanan. So dito po nabantog ang Israel na sa kanilang journey ay napalaban po sila ng maraming pagkakataon at hindi po sila pinabayaan ni Aba. So dito po nagtatapos ang chapter 21 ng ating Daily Bread ngayon, at nawa po ito ay makunan po natin ng mga aral at makakatulong po sa atin na araw-araw pamumuhay. Magandang umaga po sa ating lahat. Shalom Aleichem.